umaga po, Kamodi. Good morning, Kamodi, Romel Fuertes at Jackie Resio. Magandang umaga po, Sir Romel at Jackie at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Unang tanong ko, Kamodi, kaya pa ba ng sektor ng transportasyon? Nag-i-host na, lalo nag-i-host yung kabuhayan ng ating mga driver at mga operator sapagkat epekto nito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan yung ating maliit na kinikita ay napupunta na lamang sa langit para makapag-servisyo pa rin sa ating mga mamamayan. Kahapon ay sinertify ng Presidente ang panukala na siya ay bigyan ng emergency powers para matapyasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ano sa tingin nyo ang magiging impact nito sa hanay ng transportasyon? At sa bahagi po natin ay tingin natin ay hindi na kailangan humingi ng energy power si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso sa Senado sapagkat mayroon siyang mandato. Pwede siya maglabas, kadyat, na isang executive order na isuspindi ang implementation ng excise tax at saka ng VAT. Dahil kung emergency power, matagal pa pagdidibatihan pa yan sa Kongreso sa Senado, ang kailangan po natin ay yung immediate na tugon ng pamahalaan kaugnay nga dito sa nagaganap na krisis sa usapin po ng mga produktong petrolyo. Kaya hindi natin makita na bakit emergency power pwede naman po niyang gawin. And then, nandun na nga po tayo, Kamodi. Once na matapyasan ang excise tax sa produktong petrolyo, ano magiging pakinabang nito sa hanay ng transportasyon? At sa bahagi po natin, hindi lamang sa transportasyon, kapag tinanggal po natin yung 6 pesos per liter sa ilalim ng excise tax at 7 na piso sa presyo po ng VAT, halos sa 15 pesos po yung may babalik sa ating mga driver at operator. Alam naman natin na kapag natapyasan ng 15 pesos per liter yan, ang epekto din po niyan ay hindi lamang sa mga driver at operator, kundi sa ating mga mamamayan sapagkat may pagbaba ng mga bilihin at kahit pa paano ay makakaagapay yung maliit na sahod ng ating mga magagawa, makakaagapay yung ating maliit na kinikita. Kaya sa atin, sa bahagi po na ang panawagan namin kay Bongbong Marcos na talagang tanggalin yung mataas na buwis sa produktong petrolyo. Ito naman ay nilatag din natin noong nakarang araw nang tayo po ay dumalo sa hearing sa Senado na kung saan ay ginano talaga natin. Dahil sa Senado ang pinag-uusapan naman ay yung excise tax. Sabi ko ay hindi lang dapat excise tax ang pinag-uusapan ng Senado, kundi pati po yung VAT sapagkat mula po ng mga pinatupad yan ay nagdulot po ng pahirap hindi lamang po sa ng mga driver operator kundi sa mga mamamayan. Jackie. Yung usapin naman ho ng subsidy, Kamodi, kamusta po ba? Kasi ang alam ko, ang DSWD, tama ba kay Romel, ay maglalabas din ng fuel subsidy para po sa ating mga kababayan sa sektor ng transportasyon. Kamusta po ba? May natanggap? 5,000 pesos kada may natanggap na po ba? At, jeepney driver. Ano po ang inyong reaksyon tungkol po dito? At sa atin ay nararapat naman talaga na maglabas talaga sila ng subsidy. Pero ang isang pinakataanan po natin ay alam natin yung mga dinadaanan natin noong paman, na kapag may subsidy ang gobyerno ay hindi naman lahat na talaga nabibigyan. Kahit yung mga pagkakad nila hanggang sa ngayon, hanggang sa ngayon, ay maraming card na hindi naman talaga nagkalaman sa panahon ng kanilang programa. Kaya sa atin ay ang sinasabi po natin sa kanila, sa gobyerno, na hindi kailangan ng sektor ng transportasyon yung papatsi-patsing solusyon. Kundi dapat magkaroon talaga ng massive na solusyon ng gobyerno kung paano may ibisahan yung patuloy na pagbilusog ng kabuhayan ng mga driver, hindi lamang ng mga driver, kundi ng ating mga mamamayan. Kaya itong 5,000 na sinasabi po ng gobyerno, sa isang tingin makakatulong. Kaya pagkatinginan po natin, halos 3 weeks lamang na ikukonsume din ng ating mga driver. At ang sinasabi natin, nagbibig sila ng 5,000, pero tuloy-tuloy naman natataas yung presyo ng petrolyo, lalamunin din lang siya at ibabalik din lamang sa mga oil company. Dako naman tayo Kamodi doon sa panukala na pagtaas ng pamasahe. Ano po ba ang inyong development doon na Kamodi? Ang sabi ko kanina dapat paspasan ng LTFRB ang desisyon .
magkakaiba po sila ng mga pahayag. Ang pahayag ng DOTR at ng mga kanyang by April pa nila pag-aaralan yung usapin po ng increase sa pamasahe. Nako. At ganoon din, kaya sabi nga natin, ay kapag yung mga maliliit ang humihingi ng dagdag kita, ay dumadaan po sa butas ng karayom. Pero pag yung mga malalaki, mga negosyante na humihingi ng tulong sa gobyerno, ay ang kabilis-bilis po sa loob po ng maghapon ay nagkakaroon na po ng solusyon. Kaya ang usapin po ng dagdag kita ay karapatan po ng ating mga driver at mga operator. At kahit po sa bahagi din namin, tingin natin ay talaga napapanahon na sapagkat yung huli pong fair hike ay matagal na po October 2023 pa na ang laki-laki na ng itinaas. Tama. Presyo ng petrolyo halos umabot na po ng 33.50 per liter yung itinaas at wala namang naging galaw na pamasahe doon. Kaya tingin po natin ay napapanahon po talaga hindi pa sa layunin na para dumanda yung buhay, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala sa ating mga driver at operator. At siyempre, kalinsabay po yan, yung panawagan din talaga natin, na kami talagang ipatupad din ng mga ng gobyerno yung usapin ng nakabubuhay na sahod. Okay. Sabi nga po natin, sa ngayon po ay 690 lamang ang sahod dito sa National Capital Region at mas mababa sa labas ng National Capital Region. Kaya yung panawagan natin, ay talagang kailangan po usan din ng gobyerno yung usapin ng nakabubuhay na sahod na 1,200 pesos para sa ating mga kapatid na mga manggagawa. Okay, maraming salamat Kamodi Floranda. Salamat po sa inyo. Ang inyo po napakinggan si Kamodi Floranda, ang pambansang pangulo ng grupong Piston. May punto siya ron